Isa sa pinakamalalaking kauri ng aso sa gubat ng Timog Amerika, napakatalino at bihasang mandaragit, may natatanging kakayahan sa pangangaso at pagtatago, kaya ka-level ito ng pangunahing mandaragit ng Amazon. Hindi lang doon nagtatapos, uri ito ng hayop na mahusay, manghuli at nagpapanatili ng ecological na balanse sa ekosistema nito. Ihanda ang takot mo sa aso at kilalanin ng halimaw sa video. Ang maned wolf, isang soro na nakatuntong sa tukod. Ang maned wolf o Chrysocion dracurus ay kilala bilang pinakamalaking grupo ng mga kauri ng aso sa Timog Amerika. At kahit gaano kaganda ang mga gubat ng Amazon, sa totoo lang, bawat hakbang at liko ay kasing delikado rin. Ang protektadong species na ito ay kilala sa pagmamarka ng teritoryo gamit ang kakaibang amoy na nagpapatuliro sa mga kaaway at nagbababala sa kanila na mag-ingat sa pangkat na nangangaso. Madalas mapagkamalang parang lobo at suro, pero ang species na ito ay hindi talaga kamag-anak ng alinman sa kanila. Mas malapit silang kamag-anak ng ibang kauri ng aso habang may kakaibang mahahabang mga binti at partikular na makapal na balahibo sa paligid ng leeg na siyang dahilan kung bakit tinawag silang maned wolf. Hindi sila itinuturing na mga inapo ng lobo, kundi isang malayong kamag-anak na uri ng species. Kasama sila sa pamilya ng Canidae. Karaniwalang nabubuhay ng humigit kumulang 15 taon, katulad ng karaniwang Canis lupus o sa madaling salita, ang lobo. Kahit kahawig ng lobo, ang maned wolf ay may katangiang kailangan ng isang kauri ng aso na kumakain ng halaman at hayop para maging isa sa pinakamadiskarte at matalinong manganggaso sa mundo. Mayroon silang matalas na pandinig dahil sa 7 pulgadang mahahabang tainga na sensitibo sa galaw ng paligid para matukoy ang mandaraget at para sa sariling kaligtasan dahil kilala silang umaasa sa sarili. Umaabot sila ng 35 pulgada sa balikat, karamihan dito ay dahil sa mahahaba nilang binti. Ang mahahabang binti ng maned wolf ay adaptasyon para makita nila ang ibabaw ng matataas na damo kung saan sila madalas manghuli. Habang nangangaso, kapaki-pakinabang ang kanilang mga binti. Ang mga lobong ito ay tumatayo nang hindi gumagalaw at ginagamit ang malalaking tainga para makinig sa biktima. Kapag natukoy na nila ang posibleng pagkain, tinatapik nila ang kanilang mga paa para palabasin ang biktima mula sa pinagtataguan. Kapag tumakbo ito, tumatalon sila sa ere at dumadamba rito. At hindi lang yon, kahit na mukha silang isang grupo ng mga hayop na kahawig na mga mukhang aso na fox, hindi sila limitado sa panganggaso bilang isang grupo lang. Sapat ang kanilang kakayahan para mabuhay mag-isa kung hindi man mas mahusay pa. Pinakamababang pakikisalamuhan nila sa isa't isa. Ginagawa lang nila ito kapag may kinalaman sa pagpaparami at kahit pagkatapos noon, mamumuhay ang mga magulang ng monogamous sa kanilang pag-iisa at patuloy na bihirang makisalamuha sa isa't isa. Ang lalaking kapareha ng isang pares ng maned wolf ay kilala sa mahalagang papel nito sa pagpapakain sa mga anak sa pamamagitan ng pagsusuka ng pagkain para pakainin ang mga tuta. Tinitiyak din nila ang proteksyon nila sa loob ng 10 milyang parisukat. Naabot nila ang ganap na paglaki pagkalipas ng 15 linggo mula nang sila ay mabuo at ang mga lalaking tuta ay umaalis sa kanilang lugar ng kapanganakan pagsapit ng 1 taong gulang. Ang babaeng kapareha ay higit na nagsasanay sa pagiging magulang at tumutulong matuto ang anak sa iba't ibang paraan upang manghuli, magpakain at maghanap ng masisilungan habang tinuturuan din ang pagtatago sa matataas na damuhan para mahusay manghuli. Ang mga bagong silang natuta ay ipinapanganak na may itim na balahibo sa halip ng karaniwang kulay kahel na balahibo ng ganap na adultong mga lobo. Ang mga lobo ay may malakas na kagat na umaabot sa humigit kumulang 400 sai na mas malakas kaysa sa karamihan ng mga uri ng aso. At ang maned wolf naman ay kayang makabuo ng lakas na umaabot hanggang 1,000 sai. Ang kanilang mga panga na utang sa kanilang lahing lobo ay binubuo ng 42 ngipin, 20 sa ibabang panga at 22 sa itaas na panga na may 2 pangil, 6 na pangharap na ngipin, 6 na bagang at 6 na premolar. Karaniwan ito sa kanila dahil kumakain sila ng karne, buto, prutas, gulay at ligaw na berry.
Kilala silang tumakbo ng kasing bilis ng 47 milya. Bawat oras na malaki ang naitutulong ng kanilang anatomiya. May malalakas na kalamnan sa likod na bahagi ng katawan na binubuo ng halo ng mga fast twitch fiber at may maayos na estruktura ng mga binti. Angkop ito lalo na para biglang bumilis sa paghuli ng biktima o pagtaka sa mas malalaking mandaragit. Pangunahing mandaragit nila ang puma at jaguar, ngunit mas madalas silang hinahabol ng jaguar. Ang mga maned wolf ay namumuhay ng maayos sa maraming tirahan sa Amazon, pero mas angkop sila sa damuhan dahil kaya nilang magtago sa matataas na damo at manghuli ng maliliit o kasing laking biktima. Isinasaalang-alang din ang kanilang liksi dahil kilala rin silang magagaling na manghuli ng mga ibon. Hindi rin nagtatapos doon. Mahusay din sa panghuhuli ng isda ang espesyeng ito na may leon na mane. Bilang omnivore, nabubuhay ang maned wolf sa prutas, gulay, ligaw na berries at bumbilya ng halaman depende sa panahon. At kilala rin itong mahilig kumain ng lobelia na tinatawag ding pagkain ng lobo. Ang halos nanganganib na uri na ito ay matatagpuan sa kagubatan ng Amazon, gitna at kanluran, pati na sa ilang bahagi ng Hilagang Bolivia at silangang Paraguay. Madalas itong makita sa Argentina at Uruguay, ngunit unti-unti na nagiging bihira sa paglipas ng panahon. Bagamat inaalagaan na sila ngayon sa mga zoo dahil nanggangganib na ang kanilang bilang at nagpaparami sa pagkabihag, kilala silang nakakapinsala sa alagang hayop kaya't malawakan silang pinuksa ng tao dahilan ng patuloy na pagbaba ng kanilang populasyon. Madalas tanungin kung pwedeng gawing alaga ang maned wolf, ngunit kilala silang may hindi tiyak na ugali sa tao at ibang alaga kaya delikado sila. Kaya naman, wala pang kilalang kaso ng pag-aalaga ng uri ng hayop na ito hanggang ngayon. Wala ring kilalang banta sa mga tao mula sa uri ng hayop na ito. Maraming insidente ng pag-atake ng mga mahahabang binting wolf sa mga alagang hayop na nagdulot ng malaking pinsala at pagkalugi sa mga magsasaka at taga-baryo sa kanilang lugar. Bagamat tinatayang kalahati ng kinakain nila ay mula sa halaman, ayon sa mga komunidad na malapit sa kanila, mas nangingibabaw pa rin ang pagkain nila ng karne. Ipinapakita nila ang kakaibang pagbibigay babala at pakikipag-usap gamit ang malakas na ungol na parang tahol. Medyo naiiba sila sa ibang aso sa pamilya nila. Gamit ang ihi, nakikipag-usap ang mga kauri ng aso na ito. Ginagamit nila ito para markahan ang mga lugar kung saan nila inilibing ang kanilang biktima at ang kanilang mga dinaanang panghuli upang itaboy ang kanilang mga kaaway, pati na rin para makaakit ng mga insekto, reptilya at mga molusko. Sa pagdaan ng panahon, ang uring ito ay patuloy na nababantaan ng illegal na panghuhuli at itinuturing na halos endangered dahil sa kakaunti nilang bilang. Mababa na ang kanilang bilang ngayon, mahigit 17,000 lobo na lang at 90% ng populasyon ay nasa Brazil. Patuloy silang nagdurusa dahil sa pagkawala ng tirahan kaya iniiwas sila sa ligaw na lugar. Ang mga zoo sa buong mundo ay nagsisikap paramihin sila sa mga programang pagpaparami sa pagkabihag at pagkatapos ay pinapalaya sa mga protektadong kulungan. Ang huling insidente ay pagtatangkang pagtakas sa Cambridgeshire Animal Park, Cambridge, kung saan maraming maned wolf ang nawala nang maputol ang bakod. Dahil sa patuloy na pagbabanta sa mga adultong lobo sa ligaw, ipinagbawal na ng batas ang panganggaso nila sa Brazil, Paraguay, Bolivia at Argentina. Sa Uruguay, itinuturing na silang extinct. Maraming mga organisasyon sa buong mundo ang kasalukuyang naglalayong mapanatili at maprotektahan ang species na ito sa pamamagitan ng pag-iisa at captive breeding habang nagbibigay ng masustansyang kapaligiran para sa mga bagong silang na tuta at itinataguyod ang kanilang paglaki. Malaki ang suporta dito ng WWF at IUCN na gumanap ng papel sa pagtatasa ng pagkalat ng populasyon sa buong mundo at nagdeklara sa kanila bilang halos endangered. Ibahagi ang inyong opinyon tungkol sa kakaibang mabilis, matalino at mahusay na manghuhuling hayop na ito sa comment section sa ibaba. At huwag ninyong kalimutang i-like ang video na ito, pindutin ang subscribe button at itap ang notification bell para sa mas marami pang kamanghamanghang mga hayop. Salamat sa panonood at magkita tayo sa susunod.